Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kondisyon. Natigilan si Ivory. Sa katunayan, si Ivory ay sabik na pataasin ang kanyang kakayahan. Hindi bababasa, nangangahulugan ito na mayroon siyang higit na kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Kung mas mapoprotektahan niya ang kanyang sarili, hindi niya tutulungan si Aaron, ngunit hindi niya ito mapipigilan, tulad ng nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Sa makatuwid, kung ang kondisyong ito ay katanggap-tanggap, dapat siyang maging handa. Magtanong ka muna bago mo sabihin ang mga kondisyon. Ang langit ay mahirap at kakaiba. Tumanggo si Ivory na parang nagbubuhos ng bawang. Mahal na mahal ka niya. Nakikita kong mahal na mahal mo rin siya. Alam na alam ko ito, pero sinong mas mahal? Nakangiting sabi ng kawawang Chi ni Heaven. Natigilan si Ivory. Ang tanong na ito ay napakahirap itanong. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay, mayroon bang anumang hindi may iwasang koneksyon sa pagitan ng tanong na ito at pagtuturo sa kanyang paraan ng pag-iisip? Siyempre, may koneksyon, at ang koneksyon ay napakalapit. Dapat mong isipin ito at pagkatapos ay sagutin mo ako. Marahan na ngumiti ang kawawang si Chi ni Heaven. Si Ivory ay mas nalilito. Bakit ang seryoso mo? Gayunpaman, dahil ang langit ay mahirap at kakaiba, at mayroon siyang kahilingan mula sa kanya, tiyak na magbibigay siya ng magandang sagot. Sa tingin ko kaya naming ibigay ang lahat sa isa't isa, pati buhay at kamatayan, pero sa tingin ko mas mahal niya ako. Very good. Tumanggo ang kawawang lalaki. By the way, what the hell are you asking? It's very simple. He loves you more and is the more passive party. Tapos makikinig siya sa sasabihin mo. Tanong ni Heaven's Poor Chihehe. Hindi na kailangan pang isipin ni Ivory. Kaya tumanggo siya. Hanggat ibinuka niya ang kanyang bibig, gaano man ito kahirap, gagawin ng Aaron ang kanyang makakaya upang matugunan ito. Natural na alam ito ni Ivory. Oy, hoy, oy, iyan ang itinuro mong magnakaw. It's my best way to enter the house. Nang marinig ito, ang mga binti ni Ivory, na kinuha na niya, ay biglang bumagsak sa hangin. Babaeng tigre, ano pa ang sasabihin mo? Ninakaw ito. Hindi mahalaga ang harapan. Ang likod naman, pinaghirapan ako ng bastos na iyon dati. Kailangan kong nakawin ang pera ng kanyang ina. Pero huwag kang mag-alala, matagal nang namatay ang matandang iyon. Hoy, siya, magsanay ka na. Pero, hindi ba masama iyon? Si Ivory ay medyo napahiya. Siyempre gusto niyang matuto, ngunit ang problema ay pagnanakaw ng mga bagay ng ibang tao, na palaging medyo nakakahiya sa moral na antas. Let's go, let's go. This thing is very divine. Nang hindi hinintay ang tugon ni Ivory, manipulahin ni Tianjik Yongki si Ivory sa bahay na gawa sa kawayan at sinimulang ituro sa kanya ang nakaw na kasanayan sa pag-iisip. Sa oras na ito, maingat na ginamit ni Aaron ang kanyang utak at katawan para maipasa ang lahat ng mental na kasanayan at mahika na naiwan ng 10 tao. Hindi niya napansin na makulay na pala ang katawan niya sa mga oras na ito. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay mahigpit na binalot ito, at pagkatapos ay tumaas hanggang sa buong kuweba at sumugod sa kalangitan, na nagdulot ng malaking lugar ng maraming kulay na glow. Pagkatapos nito, hindi pa rin idle ang Aaron. Sinimulan niyang ayusin at isagawa ang mahiwagang pamamaraan na iniwan ng 3 tao sa kanyang sarili ng maaga. Tandang-tanda pa niya ang mga galaw na iyon, at ang kanyang katawan ay nakakagalaw ng kusa nang hindi man lang dumaan sa utak. Ngunit nakakapagtaka na kahit dumaan pa siya sa mga iyon, hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito, at kahit ilang kakaibang tunog ay hindi pa rin sapat na malinaw kahit na sila ay naruroon.
Kakaiba, anong nangyayari? Bahagyang huminto si Aaron at nagtanong na may pagdududa sa sarili sa kanyang isipan, hindi ito masasabing abnormal, kundi laban lang sa langit, parang walang nagtuturo sa iyo na magbilang. Pero kaya mong lutasin ang lahat ng uri ng matataas na numero, hindi ba puro kalokohan ito? Ngunit ngayon, ang hindi ka panipani walang kababalaghan na ito ay talagang nangyayari sa iyong sarili. May kaugnayan ba ito sa aking ginintoang katawan? Parang biglang naisip ng Aaron ang susi sa problema, o dugo ng Magic Dragon, lahat sila ay bahagi ng kanilang sariling katawan. Naturally, ang ilang mga bagay na alam sana nila noon ay hindi kailangang intindihin ng sarili nilang utak, para umasa sila sa kanilang instincts para makumpleto ang kanilang pagsusumikap. Ito ang tanging makatwirang paliwanag. Alam ko kung ano yun. Si Aaron ay biglang nagbigay ng isang malaking inumin, at pagkatapos ay ang buong lalaki ay nagmulat ng kanyang mga mata ng mabangis. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ito ay ginto. Halos sabay na sigaw ni Aaron. Oo, kahit na may dalawang posibilidad, malinaw na natatandaan ni Aaron ang pangunahing dahilan kung bakit maaari niyang idiin ang kaluluwa ng Magic Dragon sa kanyang katawan at gawin itong hindi na makalabas. Oo, ito ay ginto. Ang gininto ang katawan ay halatang kahit isang antas na mas mataas kaysa sa Magic Dragon. Sa makatuwid, kung gusto mong pumili sa pagitan ng dalawa, ang gininto ang katawan ay malinaw naman ang pinakamatalinong pagpipilian. Pangalawa, sa ilang mga lawak, ang gininto ang katawan ay talagang ang pinakakatulad at pinakamalamang na nagpapatakbo ng hindi malay ng iyong katawan, upang makumplito mo ang kaukulang mga aksyon ng mga pamamaraan na hindi mo maintindihan. Saan ka galing? Hindi napigilan ni Aaron na magtanong tungkol sa kanyang gininto ang katawan. Nakakatawa naman. Alam mo naman dati ang mga sikretong ito, di ba? Malinaw, hindi lamang ang mga kaluluwa ng mga tunay na Diyos ang nakakita sa kakanyahan ng bagay, kundi pati na rin si Aaron mismo ang makakaunawa nito. Kung kaya lang niya, kusang lalabas siya sa subconscious mind niya. Bukod dito, napakahusay pa rin niya. Ito ay tulad noong ang mga tao ay natutong sumakay ng bisikleta sa panahon ng mundo, ngunit dahil sa pagunlad at pagunlad ng lipunan, ang mga bisikleta bilang isang paraan ng transportasyon ay nagsimulang alisin, at karamihan sa mga tao ay pumili ng mga kotse at iba pang mga paraan sa paglalakbay. Ngunit kahit nasa kasong ito, kung gusto mong biglang lumipat sa pagbibisikleta balang araw, ang teknolohiya ng bisikleta na tahimik sa loob ng mga dekada ay automatikong lalabas ng hindi malay. Ito ay isang likas na pagmuni-muni pagkatapos ng pagiging lubos na sanay. Malinaw, ito ang kaso ngayon. Sa katunayan, ang mga tunay na Diyos na iyon ay hindi mauunawaan ang tatlong mga spelling na ito, ngunit naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap at kakaibang pagbigkas ng mga kasanayang ito sa pag-iisip ay hindi tulad ng pagbigkas ng ating mga tao ngayon. Ito ay higit na katulad ng isang lubhang sinaunang wika. Mukhang hindi ito sa kasalukuyang yugto, ngunit noong sinaunang panahon. Bagamat wala rito ang kahirapan ng langit, hindi makumpirma ng Han 3,000 ang haka-haka na ito mula sa mukha ng sinaunang halimaw na ito, ngunit sa parami ng mga sinaunang bagay, sinimulan ng Aaron na matukoy na talagang may mundo bago ang sinaunang kasalanan. Dahil umiral ang mundong iyon, hindi imposibleng sinaunang ang mahika na ito. Ngunit mayroon ding isang lugar kung saan ang mga tao ay nag-iisip at natatakot ng mabuti. Kung ang kanilang gininto ang katawan ay maaaring ang mga sinaunang pamamaraan, pagkatapos ito rin mula sa sinaunang panahon. Naisip ito ni Aaron, at ang buong lalaki ay hindi napigilan ang paghinga ng aircon. Kung gayon, ito ay magiging masyadong kakilakilabot. Sa isang walang magawang buntong hininga, sinundan ko ang aking gininto ang katawan sa loob ng maraming taon, ngunit sa katunayan ay napakaraming mga lihim na nakatago, na talagang nagpapagulat sa mga tao. Pero saan ba talaga siya galing? Hindi maintindihan ng Aaron. Obviously, hindi makatutuhanang tanungin siya. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang sumunod at magsikap para sa kasalukuyan. Dahil kaya nito, gumawa lang ng bargain ang Aaron at hinahayaan siyang hindi malay na magmaneho sa sarili para magsanay. Gayunpaman, hindi siya maaaring magdusa ng isang pagkawala. Sa pag-iisip nito, ang Aaron ay hindi na idle, binibigkas ang lahat ng mahihirap na kasanayan sa pag-iisip, at pagkatapos ay ang buong tao ay nagpakita din ng isang ganap na nakaka-relax na posture,
upang ang katawan ay maabot ang isang estado ng autonomous follow-up. Ilang minuto lang, nagsimulang. Gumalaw muli ang katawan ni Aaron na may instinct at formula. At ang kanyang katawan, tulad ng dati, una ay ang berdeng ilaw na may rune chain, at pagkatapos ay ang pulang ilaw na may lumilipad na dragon. Sa wakas, lumilitaw ang gintong liwanag at lumilitaw ang anino ng dakilang Diyos. Tatlong kakaibang pamamaraan ang muling ipinasa niya, at sa pagkakataong ito, isang buong araw. Nang dumating ang ikatlong araw, ang Aaron ay karaniwang may sariling memorya ng kalamnan para sa tatlong sinaunang pamamaraan. Kasabay nito, nagsimula siyang magsanay ng kaunti sa pamamagitan ng kanyang sariling memorya nang walang tulong ng kanyang subconscious mind. Ito ay medyo mahirap, ngunit ang simpleng bagay ay ang Aaron ay maaaring makabisado ito ng mag-isa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, kasunod ng puntong ito, ang Aaron ay nagsimulang maghinuhal ng kahulugan ng ilang mga kasanayan sa pag-iisip. Di nagtagal pagkatapos, unti-unting sinimulan ni Aaron na bigyang kahulugan ang ilang mga salita na hindi niya alam, at nagsimulang magulat na makahanap ng ilang kamangha-manghang mga lihim tungkol sa tatlong spells na ito. Storytelling channel sa YouTube. Ikaw Huang. Nasusunog na katahimikan. Masyadong walang laman. Kung walang pagkakamali, ito ang kanilang tatlong katumbas na pangalan. Ang pagsira sa mga pangarap, paglunok ng mga kaluluwa at pagpuri sa kapangyarihan ng kapangyarihan ay para sa tahimik na emperador. Kapag ang apoy ay dumaan, lahat ng buto ay nalalanta. Ito ay para sa nagbabagang katahimikan. Ito ay tahimik at determinado. Ang lakas ni Teigo kay Taisho. Tatlong pangunahing kasanayan sa pag-iisip, ang tahimik na emperador ang namamahala sa korte ng imperial, sinusunog at pinatahimik ang pangunahing sandata habang ang pangunahing katawan ay masyadong walang laman. Sa madaling salita, ikaw Huang ay isang uri ng depensa, na bumubuo ng sandata sa pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan ng pagsuso sa kapangyarihan ng kabilang partido. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay medyo katulad ng divine skill ng wuxiang. Ito ay isang tipikal na isa. Kapag ito ay malakas, at kapag ito ay mahina, ito ay mahina. At ang nasusunog na katahimikan ay ang paraan ng pag-atake, na katulad ng Skyfire ng Aaron, ngunit may malaking pagkakaiba. Kung ang Skyfire ay isang trackang missile na hindi nangangailangan ng labis na kontrol ng Aaron, kung gayon ang nagniningas na katahimikan ay mas katulad ng sumasabog na bag sa kamay ni Aaron. Tungkol naman sa lakas ng pasabog na bag, hindi alam ng Aaron. In terms of mental skill, sinabi lang niya na kapag lumipas ang kanyang galit, lahat ng buto ay nalanta. Masyadong walang laman ang huli. Kahit na isinali ng Aaron ang mental na pamamaraan sa ilang mga salita sa pamamagitan ng mga aksyon, mahirap pa ring maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Halos isinalin lamang niya ang kahulugan ng walang aksyon sa pangunahing kalsada dito. Kung haka-haka lang, ang ganitong uri ay dapat na may kaugnayan sa pag-regulate ng panloob na kapangyarihan at iba pa. Ngunit ito ay isang magaspang na ideya lamang. Masyadong malalim ang nilalaman. Hindi ito maaaring umasa sa ilang mga aksyon upang ipahiwatig ang nauugnay na kahulugan sa kabaligtaran. Sa puntong ito, ang Aaron ay hindi partikular na nababalisa, dahil ang isang bagay na alam ng Aaron ay ang mga bagay na ito ay talagang nagmula sa sinaunang panahon. Ang paglalarawan sa itaas ay napakaikli, at walang tiyak na sanggunian sa taon, ngunit ang pangungusap sa itaas ay hinayla ang pagkakaroon nito sa loob ng mahabang panahon. Mukhang totoo ang mga pagkakamali, at parami ng parami ang mga sinaunang bagay na nagsisimulang lumitaw, na nagpapatunay din ito. Gayunpaman, ang pagkakaroon at hitsura ng anumang bagay at sino man sa mundong ito ay may kahulugan. Ano ang ibig sabihin ng pagdating ng mga bagay na ito? Hindi maintindihan ng Aaron. Ang mga bagay na iyon bago ang kasalanan ay malapit ng lumitaw. Lilito din ba ang sanhi ng kasalanan? Ngunit ano ang kinalaman nito sa iyong sarili? Bagamat hindi kailanman hinahamak ni Han Sanchen ang kanyang sarili, hindi siya kailanman magiging mayabang upang magkaroon ng anumang kinalaman sa mga pangunahing kaganapan sa mundo. Hindi naintindihan ni Han Sanchen ang tungkol dito. Sa kasalukuyan, gusto lang niyang malaman kung gaano kalakas ang 13 divine skills na kanyang nilinang. Ngunit ito ay talagang matrabaho upang subukan ang 13 bagay. Bagamat hindi siya nag-aalala tungkol sa pagbabalik ng selyo ng lupa, ang Aaron ay palaging tao at mapapagod. Sa wakas,
Nagpa siya ang Aaron na subukan ang tatlong sinaunang pamamaraan. Si Yuang ay natural na walang kondisyon. Kung tutuusin, kailangan nito ng kalaban. Hindi mo maaaring gamitin ang masamang katakawan bilang isang daga. At least sila ay mga sinaunang higanti. Kahit na ang tigre ay binubuli ng aso, sinusunod nila ang kanilang mga sarili sa huli. Hindi kailangang mawalan ng mukha. Pagkatapos ang natitira ay nasusunog na katahimikan at kawalan ng laman. Sa kasalukuyan, hindi pa rin naiintindihan ng Aaron ang kahulugan nito. Natural, hindi niya alam ang ginagawa niya. Nagpa siya ang Aaron na i-hold ito. Kaya naman, naiwan ang tinatawag na nagbabagang katahimikan. Sa katunayan, si Aaron ay palaging labis na nagtataka tungkol sa kapangyarihan ng pasabog na bag na dala sa kanyang katawan. Sa makatuwid, sa pag-ibig at katwiran, sila ang pinaka-inaasahan na mga bagay, mula nang sila ay sarado sa loob ng 3 araw. Sa pag-iisip nito, ang Aaron ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan. Kahit na nagmamadali, direktang dinala niya ang enerhiya ng Dharma. Buzz, isang galaw pa lang, natakpan na agad ng maapoy na pulang kulay sa paligid ang buong katawan niya, at 4 na dragon na parang ron ang agad na napalibutan sa dibdib niya. Kung ang apoy ay dumaan, lahat ng buto ay malalanta. Boom! Pagkainom pa lang niya ng mahina ay biglang napalingon ang 4 na ron. Sa sumunod na segundo, parang may nabuksan na mekanismo, biglang nagbago ang 4 na ron sa orihinal nilang track at bahagyang sumanib sa kanilang dibdib. Wow! Ang 4 na ron ay direktang tumalon at nawala sa braso ni Aaron sa isang iglap. Sa halos parehong oras, biglang tumaas ang braso ni Aaron sa pulang ilaw, parang pulang panghinang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!